Patuloy na tinututukan ng pamahalaan ang pagsusulong ng modernisasyon sa AFP. Ito upang mapalakas pa ang kapasidad ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Kabilang dito ang pagkakaroon ng mga bagong kagamitan at maging mga pabahay para sa mga sundalo. Narito ang ikalawang bahagi ni Waywaya Macalma. December 2012 nang lagdaan ni Pangulong Aquino ang Republic Act 10349 o mas kilala bilang Revised AFP Modernization Act na muling bumuhay sa modernisasyon ng hukbong sandatahan lakas ng Pilipinas. Ang inamyendahang batas ay nagpalawig pa sa 15 taon na implementasyon nito at maglalaan ng 75 bilyong pisong pondo na gagamitin sa unang 5 taon ng pagpapatupad ng nasabing batas. Sa kanyang State of the Nation address noong 2012, imbis na alagaan ng Estado para bang sinasadyang ilagay sa alanganin ang ating mga sundalo, hindi po tayo makakapayag na manatiling ganito. sa pagsisimula pa lang ng termino ni Pangulong Aquino taong 2010, tiniyak na ng Pangulo na tututukan ng ibayo pang pagpapalakas sa hanay ng militar. Para sa Philippine Navy, kasalukuyan nang ginagamit ang BRP Gregorio del Pilar, habang inaasahan na ang pagdating ng pinakabagong warship ng Pilipinas, ang BRP Ramon Alcaraz mula sa Hawaii. Bukod dito, nasa proseso na rin ang pagbili ng frigate vessel, amphibious assault vehicle, helicopter, multi-purpose attack craft, at base support facilities. Para sa hanay ng Philippine Army, karagdagang rocket launcher, assault rifles, handheld radio, force protecting equipment, armored vehicle, night fighting system at mga tangke de guerra ang binili ng gobyerno. Sa hanay naman ng Philippine Air Force, lead-in fighter jet, light lift fixed wing, close air support aircraft, long-range patrol aircraft, combat utility helicopter, attack helicopter, flight simulator at air defense radar ang madadagdag sa kanilang kagamitan. We have a radar system that we are going to establish to provide us what is going on in our in our territory. Ang mga bagong kagamitan para sa militar ay patunay na pinahalagahan ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga sundalong Pilipino. In terms of equipment, we will catch up. And it's our vision to be world-class, to be a source of national pride. And we will attain that vision. Prioridad din ng Administrasyong Aquino ang maayos na pamumuhay ng mga sundalo na ng pondo para sa libreng pabahay para sa mga sundalong nagsasakripisyo para sa bayan. Sa datos ng Department of National Defense, 22,000 bahay na ang naipatayo na kasalukuyang tinitirhan ng mga pamilya ng sundalo. Bukod sa pabahay, binigyan na rin ang mga ito ng karagdagang sweldo at benepisyo. Tungkol po ito sa buhay na isang sundalong araw-araw sumasabak sa peligro. Tungkol ito sa pamilya niyang nag-aabang na makabalik siyang ligtas, anuman ang kanyang makaharap. Hayaan natin ang ilan sa mga benepisyaryo mismo ang magsabi sa pagbabago ng buhay po nila. 3 taon pa ang nalalabi sa termino ng Pangulong Aquino. Marami pang plano ang pamahalaan, hindi lamang sa AFP kundi sa buong bansa. Mahalaga ang tapat na pamamahala para sa tuloy-tuloy na pagtahak sa tuwid na daan. Malinaw sa mga proyektong ito ng gobyerno ang kasabihan, kung walang kurap, walang mahirap. 2 taon na ang nakalipas mula nang sinabi ninyo, sawa na kami sa korupsyon. Sawa na kami sa kahirapan. Oras na upang ibalik ang isang pamahalaang tunay na kakampi ng Para sa telebisyon ng Bayan, Waywaya Macalma.